Talagang oo. Manatili ka dito sa studio. Inilipat natin ang atensyon sa patuloy na kwento, ang paghahanap kay Amerikanang mamamahayag Shelly Kittleson. Dinukot siya sa Baghdad noong Martes. Ayon sa US Assistant Secretary of State, ang mga pinaghihinalang dumukot ay konektado sa milisyang Kataib Hezbollah na suportado ng Iran. Ayon sa State Department, binalaan na nila si Kittleson tungkol sa mga banta laban sa kanya at iniimbestigahan na ng mga otoridad ng Iraq ang pagdukot. Kasama natin si Entifad Kanbar, tagapangulo ng Kurdish Protection Action Council sa Washington, D.C. at dating tagapagsalita ng Deputy Prime Minister ng Iraq. Entifad, lagi kaming natutuwa kapag kasama ka sa I-24 News. Ano na ang nalalaman natin? May detalye ka ba? Alam kong ongoing pa ang investigasyon, pero paano nangyayari ang kidnapping sa liwanag ng araw sa mismong kabisera ng Iraq? Oh, Nicole, mabuti at kasama kita gaya ng dati. Kilala ko siya ng mabuti. Sa katunayan, nakausap ko siya kahit isang beses, sinabi ko sa kanya na masamang ideya ang pumunta sa Baghdad. May kasama siyang isang tao na parang katuwang niya na tumutulong sa kanya ayusin ang sarili niya. At nanduda pa nga ako sa kanya. At minsan pa nga ay sinulatan ko siya ng mensahe na pinupuri niya ang gobyernong Iraqi. Palagi kong sinasabi sa kanya na parang satellite lang ng Iran ang gobyernong ito. Ngayon, matapos kong sabihin yon, wala akong masamang hangad sa kanya. At itinuturing ko siyang kaibigan at umasa akong mapapalaya siya. Malapit siya sa milisya at pamahalaan ng Iraq, kaya may ilang tao nagpapakalat pa nga ng tsuryang sa buwatan. Ganon. Ang mabilis na pagkakatuklas sa isa sa mga humabol sa sasakyan at ang mabilis na pagkakatuklas sa isa sa mga dumukot. May ilang tao na nagsasabing maaring ito ay isang setup para mapaganda ang imahe ng gobyerno. Ayokong pumunta sa direksyong yon. Gusto ko lang siyang mapalaya at sana ay manatili siyang malusog at maayos at makalabas ng Iraq. Pero ito, Nicole, ay isang napakagandang aral na dapat maintindihan ng lahat kahit gaano pa kaganda ang itsura ng Baghdad o Iraq. Ito ay isang bansang kontrolado ng Iran, kontrolado ng mga milisya. May binanggit siyang mahalagang bagay. Kapag may isang tao na kinidnap sa liwanag ng araw na ganito, o tulad ng nangyari kay Elizabeth Surkov, na naging magiliw sa mga Iraqi halimbawa, ang mananaliksik na Israeli-Russian, lahat ng ito ay nagpapakita na patuloy na hindi matatag ang Iraq na kontrolado ng mga milisya. Kung hindi aalisin ang mga milisya sa Iraq, hindi tayo makakakita ng tunay at makabuluhang katatagan. Binanggit mo si Elizabeth Surkov at ang Kataib Hezbollah ay ang parehong grupo na responsable sa kanyang pagkidnap. Siya ay bihag ng mahigit sayam na raang araw. Kung Kataib Hezbollah nga ang responsable na naman sa pagkidnap na ito, ano ba talaga ang gusto ng teroristang grupong ito? Well, Raisha, nagtatrabaho sila sa IRGC, napakasimple. Pero hindi lang yun ang problema. Ang problema, binabayaran sila ng gobyerno ng Iraq, binibigyan ng mga ID ng gobyerno ng Iraq, at binibigyan ng mga sasakyan ng gobyerno ng Iraq. Kaya may pantabing sila. Narinig ko ang testimonya ni Elizabeth Surkov, nakilala ko siya, at nagapunan kami ng magkasama. Nagkita rin kami ng ilang beses matapos siyang palayain sa Washington. Sinabi niya sa akin na may dala silang mga baril na may tag ng Iraqi Interior Ministry at nagyayabang sila na nagtatrabaho sila para sa gobyerno ng Iraq sa araw at pumupunta para pahirapan siya sa gabi. Kaya napakalantad ng laro nila. Dapat managot ng buo ang gobyerno ng Iraq. Yung sinasabi ng gobyerno ng Iraq na wala silang kinalaman dito, hindi totoo yon. Ang mga milisyang ito ay nasa ilalim ng TMF, ang Hajj-Shabi. Sa tingin ko, ang solusyon ay buwagin ang PMF at ang impluensyang ito. Laban ito sa konstitusyon ng Iraq, laban sa batas, at magpapatuloy itong sumira sa layunin ni Pangulong Trump para sa kapayapaan at seguridad sa gitnang silangan. Sila ay sanggay ng IRGC, Nicole. Mayroong mahigit 1,500 sasakyan na dumaan sa hangganan ng Iraq noong katapusan ng Marso na may dalang mahigit 10,000 PMR. Pumunta ang mga mandirigma sa Iran upang tulungan ang rehimeng Iranian na supilin at patayin ang mga mamamayang Iranian. Ilan sa kanila ay lumitaw sa Tehran sa mga video na makikita sa social media. Hanggat nariyan ang PMF, Kataib Hezbollah at tinatakpan ng pamahalaan ng Iraq,
walang magiging katatagan. Well, nabanggit mo ang hangganan na ito sa pagitan ng Iraq at Iran. At ngayon, may isang malaking border crossing na isinara matapos ang ilang airstrike sa panig ng Iran na pumatay sa isang mamamayang Iraqi at nasugatan din ang ilan pang iba. Pwede din mo bang ilarawan ang border crossing na ito? Gaano ito kahalaga at ano ang epekto ng pagsasara nito ngayon? Magandang at mahalagang tanong. Nicole, ilang linggo na ang nakalipas? Naglabas ako ng video tungkol sa korupsyon sa border crossing sa panig ng Iraq at kung paano isa sa mga pinakamalapit na tagapayo ng punong ministro. Sa border crossing, sa tariff crossing, ay nakikipagsabwatan para palusutin ang mga truck na puno ng armas, bomba at droga na makadaan sa teritoryo ng Iraq. Ang ilan dito ay dumaan sa kanlurang hangganan ng Iraq hanggang sa Lebanon, papunta sa Hezbollah. Kaya nangyayari, ang border crossing ng Iraq, imbes na protektahan ng Iraq at panatilihin ng seguridad para sa Iraq, ay nagiging pangunahing daanan ng mga armas. Pati mga mandirigma ay tumatawid sa Iraq papuntang Lebanon para lumaban at maghasik ng kaguluhan laban sa Israel, pati magdulot ng kaguluhan sa Iraq. At muli, ang pambobomba sa crossing ngayon sa panig ng Iran ay talagang inaasahan na. At sa tingin ko ay magpapatuloy ito dahil dalawahang tawiran yon. Para sa mga milisya at mga armas na patuloy na magdudulot ng kaguluhan at magpapahina sa katatagan ng rehiyon. Intifad Kanbar, napakahalagang mga updates sa lahat ng nangyayari ngayon sa Iraq. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa I-24 News ngayon. Magpapaalam muna kami dito sa I-24 News, pero pabalik, tatalakayin natin ang latest sa Hilagang Front. Habang nagsasalita tayo, may red alert sa Hilagang Israel dahil sa rocket at drone attacks ng Hezbollah mula Lebanon. Babalikan natin lahat yan pagbalik natin.